Naisip niya na madami pang gamit si Myrtle sa dati nitong kwarto kaya doon siya kukuha habang wala dito si Jason. Hindi naman ito malalaman na may nawawala. Sabi pa niya sa kanyang sarili. 3:00 ng hapon na magising siya dahil sa sinuman na pabalyang nagbukas ng kanyang pintuan. Bakit? Nainis niyang tanong kay Jason. Bumangon siya pero muli din siyang napahiga sa kama nang sampalin siya ni Jason. Galit na galit ito. Lagi naman itong galit sa kanya pero ngayon nasagat na talaga ang lalaki at alam niya kung ano ikinagagalit nito. Bakit mo ibinanta ang alahas na Myrtle? Hindi naman na. Huwag ka na magsinungaling pa. Saan mo yun ibinanta? Ito ang alahas na suot noon ni Myrtle ng kasal nila. Nakita niya kanina sa CCTV na pumasok si Carla sa silid na iyon. Kaya nang makauwi siya agad niyang tiningnan ang mga gamit doon at tama nga ang hinala niya. Kumuha si Carla doon. Isang set lang naman. Aray, Jason! Nakakasakit ka na ha? Tumalikod si Jason. That's it. I've had enough. Maghiwalay na tayo, Carla, at lumayas ka na din dito. What? You heard me. Umalis ka dito at umalis ka na sa buhay ko. Hindi siya nakapagsalita sa labis na pagkagulat. At kung kailan nakakuha na siya ng lakas, wala na si Jason. Nakaalis na ang lalaki. Ilang oras pagkaalis ni Jason ay dumating naman ang kanyang mga tauhan upang paalisin si Carla. Sa pilitan siyang pinalabas ng mansyon kasama ang kanyang mga gamit. Galit na galit siya kaya sinugod niya ang lalaki sa kumpanya pero sa baba pa lang ng building ay hinarang na siya ng security. Gusto niyang magwala pero alam niyang mas lalo lang magagalit si Jason sa kanya kapag ginawa niya iyon. She need to control her emotion. She need to win Jason's back. Hindi na niya ito madadaan pa sa pananakot. Hindi din niya ito malalabanan dahil wala na siyang pera at ang kumpanya na hinayaan sa kanya ay kayang-kaya nitong bawiin. Naisipan niyang tawagin si Kate para mangutang sana ulit ngunit hindi ito sumasagot kaya si Awi naman ang sunod niyang tinawagan ngunit ganon din ang babae. Out of coverage. Napag-alaman niya sa opisina na hindi ito pumasok ngayon. Dati-rati naman hindi naman ito uma-absent sa trabaho. Nagka-boyfriend lang tinamad na. Pinuntahan niya ang bahay ni Jason at Myrtle noon. Pero sa gate pa lang ng subdivision ay hindi na siya pinapapasok. Now, she realized that she got no place to go. Ang apartment ay naibenta na niya. Halos wala pala siyang naipundar. Nainis siya kay Jason dahil hindi man lang siya binigyan ng kondo o ng bahay. Ang bahay na dating tinitirhan nila ay nakapangalan din sa lalaki. Hindi siya nakapag-isip ng mabuti ng maayos pa sila na lalaki. Ang laki ng iniwan ni Myrtle sa lalaki pero wala man lang siyang napakinabangan gayong siya ang nagpakapagod doon. She's exhausted already. Nakaramdam na din siya ng gutom. May pera naman siya at galing ito sa pinagbentahan niya ng alahas na dahilan ng labis na galit sa kanya ng lalaki. She tried calling Jason again but she found out that he blocked her already. Naiiyak siya pero mas lamang ang inis. Kaso hindi niya pwedeng pairalin ang galit. Nag-check-in na lang muna siya habang nagpapalamig. After 3 days, kakausapin niya si Jason. Kung kinakailangan niya magmakaawa sa lalaki, gagawin niya. Naniniwala siya na gaya ng dati magiging okay din silang dalawa. Pero desidido na si Jason na iwan siya. Kahit ano'y gagawin niya, maging malaya lang sa babae na nagbibigay sa kanya ngayon ng sakit ng ulo. Hinilot ni Jason ang kanyang batok habang iniisip ang mga nangyari. Madami siyang nagawa na labis niyang pinagsisisihan. Kung makakabalik lang sana sa nakaraan, pero huli na ang lahat, nawala na si Myrtle. Sana nasabi niya at naiparamdam man lang niya dito na minahal naman niya ito kaso huli na ang lahat ngayon. Pinirmahan niya ang mga dokumento at nang matapos siya, muli na naman niyang naisip si Myrtle. Ang mga mata nito nakagaya ng mga mata ni Diamond. Hindi niya muna kakatagpuin ngayon ng babae dahil madami siyang kailangan gawin. Kailangan din niya ng 1 linggo para mag-isip. Hindi na din muna ginulo ni Diamond si Jason. Sabi ng tauhan nila na nasa loob ng kumpanya ay doon ito natutulog. Sub-sub daw lagi sa trabaho. Wala namang mga bagong proyekto at wala din problema sa kumpanya kaya nagtataka na sila ni Aaron. Walang makapagsabi kung ano ang nasa isip ng lalaki ngayon. Samantalang si Carla ay nabalitaan din niyang naka-staycation ngayon sa isa sa mga katabi nilang tower. Kaya ingat na ingat siya sa paglabas at pagpasok sa kanyang tinutuluyan. Pinauwi na din niya muna ang kanyang peking tita upang magkaroon siya ng privacy. Nagpunta sila ngayon ni Awi sa Home for the Aged. Paliko na sana sila sa kinaroroonan ng matanda nang may tumawag sa kanyang pangalan. Diamond? Nanigas siya at hindi agad nakakilos.
Diamond. Hinawakan siya sa balikat ng lalaki. Nang makumpirma na siya nga ito ay kumunot ang noo nito ilang sandali. Jason, what are you doing here? May dadalawin lang. Ikaw. At magkakilala kayo ni Awi? Kilala mo siya, sir? Nagkasabay lang kami kanina sa harapan. May hinahanap siya na lola ng kanyang dating matalik na kaibigan. Mabuti na lang at nakapag-isip agad si Awi. Tumawa ang lalaki pero kunod pa din ang noo nito. Dadalawin ko ang nanay ni Carla, sir. Alam naman ni Jason na once a month ay nagdadala si Awi ng mga prutas at pagkain sa matanda. Alam niyang ginagawa niya ito para sa dati niyang asawa na si Myrtle. Inakbayan ni Jason si Diamond at hinalikan sa labi. May dadalawin lang ako saglit pero kailangan ko din bumalik agad sa opisina. I miss you. Hinalikan siya ulit nito. Wala man lang itong pakialam kahit nasa harapan nila si Awi. Nagpanggap naman na nagugulat si Awi. Huwag mo sasabihin kay Carla. Sabi niya rito pagkatapos ay nagpaalam na mauuna na. I'll call you later, after work. Bili nito kay Diamond. Hindi naman maintindihan ni Myrtle ang lalaki. Dati sabik na sabik ito sa kanya pero ngayon halos wala na itong oras. Magdadalawang linggo na nga ang nakalipas mula na magkita silang dalawa. Hintay na lang natin na makaalis siya. Sabi ni Awi. Maghintay na lang tayo sa sasakyan mo. Hindi naman niya alam na may sasakyan ka. Doon na nga muna sila naghintay hanggang sa makaalis ang lalaki. Kaso nang makaalis na ito, ang sabi ng personal nurse ng matanda ay bawal na muna itong dalawin. Kahit si Awi, bawal din daw. Inis na inis si Myrtle kay Jason. Napagtanto niya na madaming alam ang matanda kaya ipinagbawal nitong dalawin ng kahit na sino. Kahit si Carla, bawal din daw na dumalaw sa sarili nitong ina. Babalik na lang siya sa ibang araw. Gagawin niya ng paraan para makapasok sa loob at makausap ang matanda. Madami siyang gustong itanong at alam niyang may sagot dito ang matanda. Nasa penthouse siya ni Aaron kinagabihan. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa progress na ginagawa ng mga tauhan na nasa loob ng kumpanya nang tumawag si Jason. Hello? Nasaan ka? Nandito ako sa labas ng unit mo. May binili lang ako. Sige, paakit na din ako dyan. Nagpaalam na muna siya kay Aaron at nagmamadaling puntahan ang lalaki. Jason, akala ko hindi ka makikipagkita sa akin ngayon. Namiss lang kita at may gusto din ako sabihin sa'yo. Kinabahan siya. Ano yun? Hindi mo ba ako papapasukin? Maso yung tanong na lalaki na nagsimula na namang halik-halikan siya. Meron ako ngayon, Jason. Ha? Meron ka ulit? This time, totoo nang may period siya. Okay lang. Hindi naman yun ipunta ko dito. Pinaupo niya muna ito. Kumuha siya ng juice para sa lalaki. Ano sasabihin mo? Nakipaghiwalay na ako kay Carla. Talaga? Anong reaksyon niya? Pumayag ba siya na maghiwalay na kayo? At bakit ka nakapaghiwalay? Hindi siya pumayag, pero hindi na ako masaya. Hindi na kami masaya sa isa't isa. You don't love her anymore? Ganon ba talaga kadaling bitawan ang lahat kapag nagsawa na? Bakit hindi niya hiniwalayan? Sana'y pinanindigan na niya. Hindi na ba ito nag-e-enjoy sa piling ng babae? Naalala naman niya ang mainit na tagpo na nasaksihan niya noon nung nagbalik siya. Masakit pa din. Paano ang kasal niyo? Hindi na matutuloy. I don't love her, Diamond. Nawala na siya ng imik. I don't love her? Hindi ba niya ito minahal? Kahit noon? Kahit konti? Kasinungalingan. Hindi kami para sa isa't isa. Gustong matawa ni Myrtle sa sinabi nito. His unbelievable jerk. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay kaya napatingin siya dito. Gusto kita, Diamond. I'm falling for you. Di ba dapat matuwa siya dahil isa ito sa plano niya? Pero bakit nasasaktan siya? Pangako, aayusin ko ang lahat ng ito. Hindi na kita itatago. Is he proposing? Sana. Magpapropose sana siya kaso nakita niya ang kalituhan sa mukha ng dalaga kaya hindi na muna niya hinugot ang singsing na nasa kanyang mga bulsa. Saka na kapag naayos na ang lahat. Umalis din naman agad ang lalaki. Kailangan daw nitong mag-ingat dahil baka masundan siya ni Carla. Ayaw niyang maiskandalo si Diamond dahil sa babae. Mabigat ang dibdib ni Myrtle. Gulong-gulo siya sa kanyang sarili. She's mad. She feels lost. Mabuti na lang at dumating si Awi. May dala itong balita sa kanya na mas lalong sumira ng kanyang gabi. Buntis si Carla. Sabi nito sa kanya pagkapasok pa lang. Paano mong nalaman? Sinamahan ko siya magpa-check up kanina lang. Kay Jason ba yun? Tingin ko. 3 buwan na daw eh.
Saka wala akong alam na may naging lalaki siya this past months. Okay. Ibig sabihin hindi pala makakalaya si Jason sa kanya kahit ang lalaki na mismong umayaw. And as if it will change anything. Hindi. Hindi na nila mababago ang mga nangyari. Titigilan niya na muna si Carla. Hindi pa sapat ang mga ginawa niya dito pero buntis ito. Hindi pa pala siya ganoon kasama. Pero bakit ang sakit? Ang asawa niya nabuntis ang kabit nito. Ang kabit nito na dating best friend niya. Paano pala kung hindi nangyari ang lahat ng nangyari? Hindi siya pinatay. Tapos mag-asawa pa din sila ni Jason. Tapos nabuntis dito si Carla. He'd still leave her for Carla and for their child. Bakit pakiramdam niya italo pa din siya? Bakit tahimik ka? Huwag mo sabihin gusto mong bawiin si Jason. No, naisip ko lang ang mga nangyari. Naluluha siya habang nagbabalik tanaw. Kahit ano pa din pala ang gawin ko, talo pa din pala ako. Saan banda ka talo? Ibig sabihin lang yan, hindi talaga kayo para sa isa't isa ni Jason. Nakalaan talaga siguro siya sa malandi mong kaibigan. Oops, ex-BFF na pala. At ikaw, nakalaan ka sa isang lalaki na mamahalin ka ng buo. Siguro, mag-ipon ka na lang ng ebidensya, tapos bawiin mo ang kumpanya. Leave him penniless. Yung tipo maghihirap sila ni Carla. Naku, huwag ka maawa kay Carla dahil ang buntis siya. Pero hindi ko sinasabi na ipabugbog mo siya o kay baliwin mo sa sobrang pag-iisip. Kunin mo ang nararapat at ang paghiganti, hayaan mo na ang Diyos ang gumawa noon. Dati gusto ko talaga sila na magdusa pero nang malaman ko na buhay ka pa, sabi ko sa Diyos, ipinapaubaya ko na sa kanya ang lahat. Hindi siya nag-reply sa mga text ng binata at puro din siya dahilan dito. Naiinis siya. Pati nga ang mga text ni Carla ay hindi din ito pinapansin. Hindi pa din daw nagkakaayos ang dalawa, sabi ng mga tauhan. Siguro ayaw na talaga ni Jason. Pati sa Aaron ay iniiwasan din niya. Hindi pala sapat ang ilang buwan na lumipas para pagilumin ang sakit na nararamdaman niya. Habang naglalakad sa mall, nakabanggaan niya si Jason. Baka sa mukha ng lalaki ang saya na makita siya. May lakad ka ba? Umiling siya. Walang kabuhay-buhay ang kanyang mukha. Hindi niya magawang magpanggap na masaya sa harapan ni Jason, samantalang mukhang masaya naman ang lalaki na makita siya. Dinala siya nito sa isang restaurant out of town. Hindi siya nagtanong at hindi din siya nagreklamo pa. Nag-aalala namang pasulyap-sulyap sa kanya ang lalaki habang hinihintay nila ang order nila. Hanggang sa ma-serve ang pagkain, hindi pa din siya umiimik. Hindi ka gaano nagre-reply. Ayos ka lang ba? Tumango siya. Busy lang. Diamond, gusto mo ba sumama sa akin? San? Ano kaya ang plano ng lalaking ito? Magpakalayo-layo tayo. Saan? At bakit? Para takasan si Carla? Paano ang kumpanya mo? Ang negosyo mo? Plano kong bitawan ang lahat. Literal na nablangko ang isipan niya. Hindi ba't gusto nito na makuha ang kayamanan nila? Kaya nga siya nito pinakasalan, di ba? Anong sinasabi nito na bibitawan niya ang lahat? Bakit? I just want to live a peaceful life with you. Pero, hindi na niya natuloy ang sasabihin dahil bigla na lamang na lumuhod sa harapan niya ang lalaki. I love you, Diamond. Pangako, mga mahalin kita araw-araw. I've been a bad husband before but I promise I will be good to you. I will do everything to make our relationship work. Napakurap siya. Ang sakit ng sinasabi ng lalaki. Nakikita niya ang sincerity nito pero hindi iyon para sa kanya kundi para sa character na binuon niya. Sa Diamond. Bakit kaya nitong maging mabuting lalaki para sa iba? Pero para sa kanya, para kay Myrtle, hindi niya magawa. Ganoon ba siya kawalang kwenta talaga para sa lalaki? Matagal bago nakasagot si Myrtle. Isinantabi niya ang kanyang nararamdaman bago magpasya. Ngumiti siya bagamat may mga luha sa kanyang mga mata dahil sa mga bagay na iniisip niya. Ang sakit. Masakit pa din pala ang lahat kahit na alam naman niya sa sarili niya na hindi siya minahal ng lalaki. Hindi naman siya noon pinakasalan ng lalaki para sa pagmamahal. Yes, Jason. I will marry you. She can see tears in Jason's eyes. Nararamdaman niya na seryoso talaga ito kay Diamond pero ang tanong ng kanyang isipan, bakit at paano? Isunuot ng lalaki ang singsing sa kanyang daliri. Ilang beses siyang hinalikan bago ito bumalik sa upuan. Sa buong gabi, hindi na nabura ang ngiti sa mga labi ni Jason. At gusto nga sana niya ay mag-check-in sila sa hotel. Ngunit mayroong nangyari sa kumpanya. Inaasahan na ito ni Myrtle.
Maasahan talaga si Aaron kahit na hindi sila nakakapag-usap nitong nakaraang mga araw. Kailangan natin bumalik ng Manila. Ayusin ko lang ito pagkatapos ay planuhin natin ang wedding natin. Tangulang ang isinagot niya. Ang nasa isip lang niya ngayon ay ang tapusin na ang paghihiganting ito. She can't stand being with Jason anymore. Nag-toast sina Aaron at Myrtle. Unti-unti nang nagkakaresulta ang ginagawa nila at ngayon nga ay dalawa sa shareholder ang nag-pull out ng kanilang shares na bibilihin ni Aaron. Alam niyang ilang araw na hindi magpaparamdam sa kanya si Jason dahil sa isa pang problema sa kumpanya ngayon. Malaki ang nawawalang pondo sa kumpanya. Katumbas nito ay ang 3 buwan na pasahod sa lahat ng empleyado ng negosyo ng mga Rivera. At kung hindi ito maaksyonan ay magkakaroon ito ng malaking epekto sa takbo ng negosyo. Napatingin si Aaron sa suot niyang singsing. Napakamot naman siya sa ulo bago nagpaliwanag. He proposed. Hindi ko to na-expect. Nagulat si Aaron. Ilang sandali itong hindi nakapagsalita. You accepted it? Kumunot ang noo niya. Bakit may panghusga sa tono nito? At isa pa parang double meaning ang tanong nito. I accepted the ring. Ikiniling niya ang kanyang ulo. But I didn't accept him in my life. Nag-iwas ito ng tingin bago tumango. Everything was doing well. Malapit ang matapos ang lahat. Sabi ni Aaron habang nakatingin sa harapan nila. Nainis siya sa tuwing pinapaalala ito ng lalaki. Nalulungkot din siya. Hindi niya din maintindihan ang kanyang sarili dahil hindi siya makaramdam ng kasiyahan. Bakit imbes na karmahin sila, nagkaroon pa sila ng blessings, which is the child? Kinaumagahan nagpunta siya sa puntod ng kanyang mga magulang pero malayo pa lang ay kita na niya ang isang lalaki na nakaupo sa tapat ng kanyang puntod. Nagpatuloy pa din siya upang makalapit at marinig ang sinasabi ng lalaki. Ayokong pabayaan ang negosyo niyo, pero may nangyari. Jason sigh. Pero aayusin ko ito pangako. Also, I met a woman. Nakikita kita sa mga mata niya. I like her. Please forgive me, Myrtle, pero pangako. Hindi na ako papalpak this time. So, seryoso talaga siya kay Diamond dahil sa mga mata nito? Tanong ni Myrtle sa kanyang isipan. Mabuti na lang at nakakubli siya sa likod ng puno dahil may isa pang taong parating. Si Carla. Napatayo si Jason na makita niya ang babae. What are you doing here? May inis sa tono ng lalaki. Naisip ko lang na dito kita makikita. And I was right. Umalis ka dito. Pagtataboy ni Jason. At bakit? May ibabalita ko kay Myrtle. Ngumisi si Carla. Myrtle, I'm pregnant. At anak ito ni Jason. We're going to be a happy family. Nagulat si Jason at ilang sandali itong hindi nakapagsalita. Pero pagkaraan ng ilang sandali tumiim ang kanyang mga labi. Ano ito? Panibagong pakulo mo na naman para magkabalikan tayo? I'm sorry, Carla, but we're really over. At isa pa, hindi mo naman talaga ako gusto noon. Alam mong gusto ako ni Myrtle kaya nang marinig mo ang usapan ng magulang namin tungkol sa kasal, kumuha ka ng paraan para makapasok sa buhay ko na pinagsisisihan ko. I should have not entertained you. Maganda ka lang sa panlabas, pero malayong malayo ka kay Myrtle. Sabihin mo nang gusto mong sabihin, Jason. Pero buntis ako at ikaw ang ama. Kung totoo mong buntis ka at akin iyan, magbibigay ako ng sustento. Pero kung sa tingin mo, makikisama pa ako sa'yo, that will never happen. Hindi kita mahal. At sino mahal mo? Si Myrtle? Jason, patay na siya. At buhay pa sana siya kung hindi mo siya pinatay. Kaya ang kapal na mukha mo na pumunta dito, Carla. Yan ba ang dahilan kung ba't ka nagpabuntis sa akin? Para may magamit kang bata para hindi ka makulong? Wala kang ebidensya, Jason. Sa ating dalawa, ikaw may motibo sa pagpatay sa kanya. Dahil kapag namatay siya, makukuha mo ang kayamanan nila. Pagak na tumawa si Jason pero halata ang galit sa kanyang muka. Ako ang asawa ni Myrtle at hindi niya noon priority ang kumpanya nila. Kaya ako pa din ang magmamanage ng kumpanya habang kasal kami. Siguraduhin mo lang na hindi ko mahanap yung mga testigo, Carla. Siguraduhin mo lang na mapatatahimik mo sila. Banta ni Jason bago umalis. Napabuga naman ang hangin si Carla. Na-stress na naman siya. Sinabi niya sa lalaki na buntis siya pero hindi man lang ito natuwa. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Don't worry. Lalambot din ang puso ng daddy mo sa atin.
Kukulitin natin siya para bigyan niya tayo ng bahay na matitirhan. Umalis din si Carla at doon palang lumabas mula sa likod ng puno si Myrtle. Malamig ang emosyon sa kanyang mukha dahil sa narinig niyang pag-uusap ng dalawa. Pero pagkaraan ng ilang sandali, pagak siyang natawa. Mukhang may ginagawa si Jason para sa kanyang pagkamatay dahil sa nalaman, mas lalo na naman siyang nalito. Habang nasa daang pabalik ng kondo niya, paulit-ulit na nagpe-play sa kanyang isipan ang sinabi ni Jason kanina na nakikita niya si Myrtle sa mga mata ni Diamond. Ang tanong sa kanyang isipan ngayon ay kung minahal ba talaga niya si Myrtle. Pero kailan ito nagsimulang magkaroon ng feelings para sa kanya? Tumatawag si Jason pero hindi niya ito sinasagot. Nakailang tawag sa kanya ang lalaki kaya nagpasya siyang lumipat muna sa penthouse na Aaron dahil natitiyak niyang pupuntahan siya nito sa kanyang unit. Tahimik siyang naupo sa upuan sa may tapat ng balcony. Iniisip kung tama ba ang kanyang mga ginawa. Nag-ring ulit ang kanyang phone kaya isinilent niya ito. Are you okay? Tanong ni Aaron. Inabutan siya nito ng isang baso ng juice. Yeah, I'm just thinking things. Tama ka. Sana, binawi na lang natin ang mga ari-arian namin sa paraan na hindi ko na kailangan pa magpakita sa kanila. Tinapik siya sa balikat ni Aaron. May mga katotohanan talaga na mahirap tanggapin. At kahit alam nating masakit, haharapin pa din natin ang sakit na iyon ng paulit-ulit hanggang sa maging manhid tayo. Iba-iba tayo ng paraan para matanggap ang katotohanan. And it's funny that we always choose the hard way. Napaisip si Myrtle. Manhid na ba ito sa kanya? Bakit hindi mo sinasagot? Tanong nito na mag-ring na naman ang kanyang phone. I'm planning to ghost him. Magkita na lang kami sa shareholders meeting. Tumango si Aaron. Take a rest. It's almost over. Yeah, it's almost over. Naisipan niya lumabas pagkatapos ng ilang araw na pagmumukmuk at hindi niya inaasahan na makikita niya si Jason sa mall. Diamond! Ayaw niyang makita ang lalaki pero dahil wala siya sa sarili ay hindi na siya nakaiwas pa. Are you okay? Are we okay? Are you avoiding me? Pasensya ka na. Busy lang sa school. Kaya... Sagot niya habang iniiwasan niyang magsalubong ang kanilang mga mata. I thought you're avoiding me. Nagtatanong din ang mga mata nito nang hindi niya makita ang kanyang engagement ring. Baka kasi mawala kaya iniwan ko na muna sa kondo. Ang laki kasi ng bato. Baka pagka-interesa na magnanakaw. Okay, kumain ka na ba? Kumain na muna tayo. Hinila siya nito pero imbes na sa restaurant sila magpunta, sa isang hotel room siya nito dinala. Kakain lang tayo. At gusto ko ng privacy. Hinilot ng lalaki ang kanyang ulo. Halatang stress ito sa mga nagdaang mga araw pero gwapo pa din ito. Ayos ka lang ba? Ngumiti ito. Nag-pull out ng share ang 4 na shareholders sa kumpanya ng dati kong asawa. Pero may sumalo naman na kaya ayos na. Pero dahil naging pabaya ako this past few months, dahil nagduwala ako sa mga tao, may malaking pondo na nawawala. So, malulugi na ang kumpanya ng dati mong asawa? Umiling ito. No, it's been taken care of. Binalik ko yung pondo gamit ang pera ko. Pwede siya magbenta ng ibang property ng mga Rivera, pero bakit hindi niya ito ginawa? Mukhang nabasa naman ito ng lalaki. Gusto ko na bago tayo umalis dito, maayos na ulit ang kumpanya. Paano mga ari-arian ng dati mong asawa? Sa last will ni Don Rivera, sabi niya kapag namatay siya, iiwan niya sa kanyang anak ang lahat ng kanyang ari-arian. At kung nawala naman ang kanyang anak, nang wala itong pamilya, anak o asawa, mapupunta sa charity ang mga ito. Iiwan mo sa charity? Hindi siya makapaniwala sa desisyon ng lalaki. Ngumiti ito at tumango. All I wanted right now is to have a peaceful life with you, Diamond. Pero bakit? Kasi mahal kita. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, hindi naman tayo maghihirap. Madami pa siyang assets. Mayaman naman ang kanilang pamilya. Noon pa nga sana niya gustong bitawan ng kumpanya ng mga Rivera. Tumanaw lang siya ng utang na loob sa Don. Dahil kung hindi dito, baka bumagsak na ang kumpanya ng kanyang ama. Ito ang naging kapalit ng pagpapakasal niya noon kay Myrtle. Okay, Jason. Napangiti siya. He can't wait to marry Diamond. Sisiguraduhin niya magiging mabuti siyang asawa sa babae. Hinila siya ng lalaki hanggang sa maupo siya sa mga hita nito. I love you, Diamond. Bulong nito bago siya hinalikan. At habang mainit ang halikan nilang dalawa, bigla na lang nagbukas ng marahas ang pintuan at sunod nilang narinig ay ang malakas na pagsigaw ni Carla.
Mga demonyo kayo! Demonyo! Mabilis ang bawat hakbang nito. Desididong kalbuhin ang babae ni Jason pero nang makita niya ang mukha ng babae, natigilan siya. Napangangas siya sa labis na pagkagulat. Sa dinami-dami ng pwedeng maging babae ni Jason, bakit si Kate pa? Ikaw? Hindi makapaniwala si Carla. Kate, ikaw? Ikaw ang babae ni Jason? Tumaas ang kabilang sulok ng labi ni Myrtella. Bagamat naguguluhan si Jason dahil kilala ni Carla sa Diamond at ibang pangalan ang tawag nito sa babae, naging alerto siya ng tangkay nitong sampalin ni Carla. Niyakap niya ito habang pinipigilan si Carla na makalapit at makapanakit. Akala ko'y kaibigan kita. Isa kang ahas. Kita ng ugat sa leeg at sentido ni Carla sa lakas ng kanyang sigaw. Galit na galit ito. Hindi niya matanggap ang kanyang natuklasan at mas lalo pa siyang nanggagalaiti dahil pinoprotektahan ito ni Jason. Alam mong fiancé ko siya. Pero pinatulan mo? Isa kang baboy! Demonyo ka! Traitor ka, Kate! Napasigaw pa itong lalo na makita niya na tila walang pakaalam si Kate. Nagawa pa siya nitong ngitian na para bang nang aasar. Carla, tama na! Umalis ka na! Saway naman ni Jason sa kanya. Anong tama na? Anong aalis? Hindi ako aalis hanggat hindi ko napapatay ang babae mo. Gustong sabunutan ni Myrtle ang babae pero inaalala niya na buntis nga pala ito. Nanggigigil din siya pero kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Sa parang ito kahit paano ay nakabawi din siya sa babae dahil sa pang-aahas sa kanyang asawa. So how does it feel, Carla? Masakit ba? Dahil hindi niya maabot si Kate, si Jason ang sinampal niya. Kung ayaw mo umalis, kami na lang ang aalis. Malamig na saad ni Jason. Wala man lang itong pakialam sa babaeng nagwawala. Nawala na siya ng pakialam sa babae. Matagal na. Jason, ano ba? Alam mong buntis ako pero magbibigay ako ng sustento. Tapos na tayo, Carla. Huwag mo na akong guluhin. Tatawagan ka ng assistant ko para sa monthly allowance mo. Malamig na sagot ni Jason. Nanghina si Carla nang makita na wala na talagang pakialam sa kanya ang lalaki. Kahit pa'y pinagbubuntis nito ang anak nila. At sa dinami-dami ng babae, si Kate pa talaga. Bakit hindi man lang niya ito nalaman? Bakit hindi man lang niya ito nahalata? Kaya pala binili nito sa kanyang apartment at tinanggap ang pagkakasanla ng kumpanya dahil inaagaw nito ang lahat ng kanya, pati na din si Jason. Jason! Jason! Patuloy ito sa pagsigaw. Nagpanggap pa siyang may himatay pero hindi man lang siya nilingon ni Jason. Nawala na ito ng pakialam sa kanya. Hindi na ito tulad nung dati nung hindi siya kayang i-resist. Hindi siya makapapayag. Kailangan mawala ni Kate. Kung kinakailangan niyang patayin ang babae, gagawin din niya. Dahil sa stress, sa kanyang nalaman at nakita, nakaramdam siya ng panghihina. Napaupo siya at bahagyang hinimas ang kanyang balakang. Sakto naman pumasok si Awi. Ano nangyari? Nainis niyang tinignan ang babae. Saan ka ba nagpupunta? Singhal niya rito. Naghanap ako ng banyo eh. Ano ba nangyari? Ang walang hiyang Kate. Si Kate. Siya ang babae ni Jason. Nagkunwari namang nagulat si Awi. Totoo? Sa itsura niya parang hindi siya papatol sa lalaki may karelasyon. Ang klase niya at ang ganda-ganda niya. Saka may boyfriend yun eh. Nagliwanag naman ang mukha ni Carla. Sabi niya eh, too good to be true ang babaeng iyon. Hindi nakapanipaniwala ang pagiging mabait nito. Talaga? Sinong boyfriend niya? Totoo ba ang sinasabi niya na negosyante? Oo, mayaman at gwapo yung lalaking kasama niya last week eh. Kaso hindi ko alam ang pangalan. Wala ka talagang kwenta, Awi. Umirap ito. Ano plano mo ngayon? Nasa na pala sila Jason at Kate? Wala. Nakaalis na nang hindi man ako nakakasampal sa kanya. Tumili ito. Hindi ako papayag na mapad sa kanya si Jason. Papatayin ko siya. Tumango-tango si Awi. Paano man siya papatayin? Alam mo ba kung saan siya nakatira? Hindi. Pero aalamin ko kung saan. Isip-isip ni Awi. Sige, patayin mo siya. Para magkaroon ng sapat na ebidensya para makulong ka. Sa kulungan ka nararapat. Ayaw pa sanang iwanan ni Jason sa Diamond pero may meeting siya ngayong gabi. Sigurado kang ayos ka lang? Kung sa penthouse ka na lang kayo umuwi. Ayos lang ako, Jason. Ayusin mo na lang ang lahat ng kailangan mo ayusin. Sorry about what happened earlier, Diamond. I didn't want that to happen. And it won't happen again. It's okay, Jason. Normal lang na ganoon ang maging reaksyon ni Carla.
Mag-iingat ka sa trabaho mo. Hinalikan niya ito sa labi. I love you, Jason. Matamis itong umiti. I love you, Diamond. See you tomorrow. Pero wala nang pangplanong magpakita si Myrtle dito. She'll ghost him for how many days. Magkita na lang sila sa isang party. Tawag naman ang tawag si Carla sa kanya. Bukod doon ay madami din itong mensahe. Tinatanong kung nasaan siya na kailangan nilang pag-usapan ang nangyari. Nasabi ni Awi sa kanya ang sinabi ni Carla kanina. Hindi naman siya natatakot sa babae pero wala lang siyang ganang makapag-usap dito. Mas magandang hindi ito pansinin para mas lalong mabaliw at magalit. Naalala niya yung mga panahong magkasama noon ng dalawa habang siya ay napapraning. Mga panahong malungkot siya dahil hindi man lang siya magawang tingnan ng kanyang asawa. Mga panahong ito ang katabi nito sa kama sa halip na siya. Nagpuna siya ng luha. It's almost over.